Ito yung mga latest na balita ngayon mga kababayan. Hindi na ito sa politika, kundi in relation doon po sa Quadcom investigation. Yung mga tirador po ni dating Pangulong Digong noong sa war on drugs niya, pinakakasuhan na po. Ayan sabi rito, kasuhan na, Barber says DOJ should file murder charges versus Garma, Colonel Leonardo Asap. Ito po si Colonel Reyna Garma na sabi ni dating Cebu Mayor Tomas Osmeña, do not be deceived by her tears anya. Kasi may paiyak-iyak mga kababayan si Garma during the Quad investigation. Wag niya kayong paloloko sa pag-iyak-iyak niyan. Napakadelikadong tao anya yan. At tinawag pang ruthless killer mga kababayan ni Congressman Pimentel. Yan sabi dito, Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel of the House Quadcom Committee branded former PCSO General Manager Reyna Garma as a ruthless killer who hides behind an innocent facade to commit brutal crimes. Baka hindi man siya facade, baka innocent face. Innocent face siguro ang ibig sabihin ni Congressman Pimentel na sabi niya facade. So pinakakasuhan na siya mga kababayan. But before ko ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Dito ng ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Tinutulungan natin yung mga online sellers po. Tulad ni Madam Eileen Rosales. Ito yung agenda ni Mark Gamboa, isang vlogger po na tumatakbong senador. Matulungan yung mga online sellers. Tayo tinutulungan na natin, mga kaibigan natin online, para umasenso sa buhay. Di ba? O ngayon, balikan natin mga kababayan yung ating kwento. Ito yung pinakakasuhan na mga kababayan. Si General Marbil po, nag-utos na rin po ng reinvestigation. Pinabubuksan yung kaso ng pagpatay, assassination po, ambush kay dating PCSO Secretary Barayuga na ang itinuturo pong utak. Ito pong si Reyna Garma, ang tinuturong utak. Ang pangalan nun si Board Secretary Wesley Barayuga. Kaya sabi po ni Barbers, yung DOJ niya need not wait for the conclusion nitong mega panels investigation on the assassination. Di kailangan niyang tapusin yung ginagawa naming hearing. So sabi niya, we are in close coordination with the DOJ. They have representatives monitoring our hearings precisely because we are unearthing evidence of criminal activities and other acts of wrongdoing in the course of our inquiry. They should interview our two witnesses last Friday at i-assess na nila
yung mga testimonies niya. Tama po, dapat sabay-sabay na po para maging mabilis yung investigasyon at yung pag-file ng kaso. Sabi nga po, justice delayed, justice denied. Kaya natuwa naman po yung pamilya ni Barayuga kasi at least may naglakas ng loob, mga kababayan, para isiwalat yung katotohanan po. Yung napag-utusan mismo ay siyang nagtestigo po. Isa ring Colonel, si active Lieutenant Colonel Santi Mendoza at saka yung kasama si Nelson Mariano na isang drug informant ni Mendoza. Sila yung mga tumestigo, mga kababayan, during the Quadcom hearing at itinuro nila na mismo ang nag-utos sa kanila, mga kababayan, ay si PCSO General Manager Garma at saka si National Police Commission Commissioner Edelberto Leonardo. So base sa kanilang testimony, mga kababayan, sinabi ni Mendoza that in October 2019, Leonardo allegedly, upon Garma's request, asked him to operate on a high-value target, later identified as Barayuga. So sabi niya, in the context niya of Duterte's administration's bloody war on illegal drugs, the term operate mean liquidation or killing the target. Sabi ni Quadcom Vice Chairman Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop that the late PCSO Board Secretary was killed because he opposed Garma's desire to expand PCSO's small town lottery or STL operations, including the grant of STL franchises to friends of Garma. Doon nagalit, mga kababayan, itong si Royina Garma at pinagplanuhan ang patahimik po kay Barayuga. Ganun katindi, mga kababayan. That was the real motive niya, sabi ni Acop. They just made it appear that Attorney Barayuga was involved in drugs. He was a victim of the war on drugs. He was a simple man. He rode public transportation and brought his baon to his office. Kaya sinita po, mga kababayan, binigyan ng sasakyan ang nagbigay si Royina Garma para madali ma-identify po ng killer yung target. Yun nga po yung nangyari. Pinakita nga po, ni-replay po yung CCTV footage na nakuha po doon sa kalsada kung saan sinabayan ng nakamotorsiklong killer, ito pong si Barayuga. So with this development, natuwa po yung pamilya ni Barayuga. Sabi ng kanyang pamilya, sa uling 4 na taon inupuan ang kaso at pinaasa ang aming pamilya na may ginagawa sila ukol dito. At this point niya, it is difficult to trust and put our hopes up. However, we believe that this is God's way of serving justice and clearing Wesley Barayuga's name, whose case was alleged to be drug-related, in a desperate attempt to cover up their acts, sabi po ng statement ng family. Kaya sabi po ni Congressman Barbers, aming ipinapangakuan niya sa pamilya ni Wesley Barayuga na gagawin namin ang lahat upang mapanagot at maparusahan ang mga taong nasa likod ng kanyang pagpaslang. Wala pong politika rito. It is about giving justice doon sa mga biktima ng war on drugs at ang karamihan dito po, mga kababayan, mga inosente, ginamit lang po yung war on drugs para habulin yung mga kalaban nilang iba sa politika. Tulad po ni Mayor Mabilog, yung sa Iloilo po, mga kababayan. At ito naman po ang motibo dahil kinontra po yung expansion ng operations ng STL. Alam na ninyo, negosyo naman ang pinag-uusapan dito. Kasosyo, madaling sabi. Kaya nagawa, mga kababayan, na ipapatay kahindik-hindik na ang mastermind ay isang babae, mga kababayan, na ang sabi, pero nag-deny itong si Garma, syuta ni Digong. Ang nagsabi po si Montulfo.
O ngayon, nasasabit yung pangalan ni Senator Bongo sa issue dito sa pagpatay kay Barayuga. May sabi dito sa balita ng People's Tonight, todo tanggi naman ang senador sa aligasyon. Sa ikapitong pagdinig ng House Quad Committee noong September 27, inamin ni dating PCSO Chairman Anselmo Simeon Pinili na matapos ang pamamaril kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga, agad ipinaalam niya agad di umano kay Senator Bongo at dating Chief Presidential Legal Counsel Jesus Melchor Kitain ang motibo at pagligpit sa biktima. So, nireport niya daw, sabi ni Pinili, I reported this to them. Sumentro ang mga isyu sa PCSO sa iduaan sa pagitan ng nooy PCSO General Manager Royina Garma at Barayuga hinggil sa pag-i-issue ng board certificate para sa STL na ayaw aprobahan ng huli nang walang kaukulang board approval. Alam nyo na kung sino ang may kagawan. Would that be correct? Tanong ni Akop kay Pinili. Yes, Your Honor, sagot niya. Samantala, pinabulaanan ni Senator Go na nakatanggap siya ng impormasyon sa motibo ng pagpatay kay Barayuga. Nag-deny po. Sabi ni Bongo, nais ko ring klaruhin na wala akong alam sa sinasabing motibo sa kanyang pagkamatay o sa anumang impormasyon na mayroon si dating PCSO Chair Anselmo Simeon Pinili ukol dito. Dapat lamang na mabigyan ng ustisya ang kanyang pamilya. Dapat nga noon pa ay mabigyan na ng ustisya yan. Gayon pa man, mabuti na rin na maimbestigahan yan. Yang muli ngayon para mapanagot ang dapat managot, sabi ni Bongo. Nagpilato na po, mga kababayan. Pero sabi nga, nothing concealed which shall not be revealed, or hidden which shall not be made known. Pasasaat kung may alam siya, mga kababayan, sisingaw at sisingaw din. Hintay-hintay lang tayo sa tamang panahon. Di ba? Parang yung involvement ni Harry Roque na denied yung amparo request niya sa Supreme Court. Kahit sigang deny niya, sumingaw na sumingaw yung involvement niya sa Pugo. Wanted na siya ngayon. You see? Ganon katindi po. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mahina po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.